Ang nakaraan, may nakita si JJ na isang pink ship at nilapitan niya ito ng laking bulag ni Mami at ni JJ nang biglang may lumabas na bone thugs at biglang nawala si JJ na siya namang ikinagulat at ikinabahala ni Mami. JJ! JJ! Hindi ko na makita si JJ. Ikaw ang kumuha sa JJ ko! Huwag ka nalapit sa akin! Huwag ka nalapit! Ano nangyari? Hello there, Mommy. Have no fear. Steve is here. Steve! Ngayong nakita na ni Mami si Steve, makikita na kaya ni Mami si JJ, tutulungan kaya ni Steve si Mami, at nakaligo na kaya si Dennis. Abangan sa susunod! And here's the toy that we're going to review for today. This is from Mattel, a Minecraft movie. Steve in diamond armor and man's best friend, Dennis. Now, as you can see, ganito nga yung klaseng packaging ang meron sila. Medyo nalungkot kaagad ako pagdating sa packaging nila kasi this one is kinda pricey and then yung overall packaging niya, ka-cardboard lang siya. Anyway, ganito nga yung klase ng packaging niya sa harapan. Nakitang-kita mo kaagad yung ating mga figures dyan. And sa likod, ganyan din ang itsura niyan. May mga obligatory product shot na siya. And yung iba pang characters na pwede nyong ma-avail with this line. Pag na-unbox natin sila, isa-isahin muna natin yung mga figures natin dito. And let's start sa kanilang mga accessories. Dito muna tayo sa collar ni Dennis. Ito yung pinaka-itsura ng kanyang collar. And as you can see nga, no, meron mismong pangalan doon. If you can see na may naka-emboss doon na Dennis, which is yun yung pangalan ng ating wolf dito. Ang nagustuhan ko dito sa kanya accessories is that hindi siya yung typical na isang accessories and then one color na lang lahat. So may color yung pinaka name tag dyan ni Dennis, and even yung mga buckles nung kanyang pinaka collar is may color silver din, which is good. At least binibigyan nila ng importance yung mga ganong klaseng maliliit na details. Yung kanyang collar, pwedeng matanggal yan, ganyan, and rubberish naman yung pinaka material natin. Let's move right along na dito sa ating wolf, si Dennis. Check muna natin yung pinaka details niya. Ayan siya, galit na galit. Okay naman yung pagkaka-paint ng face niya. Yan, sa side, ang ganda ng texture niya, oh. Nagmumukhang fluffy pa rin dito si Dennis. Yan, side, and sa ibabaw, kaya naman ang itsura niyan, ganda, and sa ilalim. Okay, so para sa articulation dito ni Dennis, yung mouth niya, sad to say, wala na silang nilagay na articulation, which is sayang. Parang it's a missed opportunity na why? Bakit di na lang ginawang na-articulate din sana yung mouth dito ni Dennis? Kasi isang simpleng articulation lang yun eh, ba't di pa nila ginawa? Anyway, pagdating sa neck dito ni Dennis, nahahabaan pa actually. Yun, maganda yun. Tinanggal niyo siya sa box, nakaganyan siya, pero technically, pwede mo pang ma-extend yung neck niya. Looks like parang ball jointed naman siya, that's why naiikot ng 360 head niya dyan, and then may mga konting swivel siya dyan dahil nga sa neck extension niya na. Pagdating sa mga paa niya, yan, pwedeng ma-backward ng ganyan, forward, and pwede rin ma-spread ng ganyan. Okay, so may articulation siya na pag ganun sa kanyang pinaka paa. Sayang lang, wala nang articulation dito sa mga middle nung paa niya. Sa back legs niya, ganun din. Actually, naiikot niyan. And then may konting swivel din yung sa paa niya. Pwede mo pang ma-spread ng konti. Actually, mas konti yung sa back leg niya. Yan. Pagdating sa tail niya, yan, taas baba lang yung tail niya dyan. So, yun ang articulation dito ni Dennis. And pag ilalagay natin itong kanyang collar, yan, isasakto lang natin yan dyan. Then, we're going to peg this one doon. Yan, okay. Since na-extend yung neck niya, parang doon mapupunta yung pinaka-collar niya. So, sakto lang yung pinaka
pinaka-collar niya. Although pag nilagay na yung collar niya, medyo magkakaroon na ng limitation yung allowance nung sa neck niya. So, kukonti na lang yung pwedeng maigalaw sa neck niya. Okay, so, ayan si Dennis. Let's move right along naman dito kay Steve. Check muna natin yung details niya. Ito po, si Jack Black. Yan, check muna natin yung details niya. Yung face niya, for me, konti. Kamukha niya konti. Pero first impression, parang masasabi mo na hindi. Hindi nila gaanong nakuha yung face ni Jack Black. Well, the color ng beard parang medyo iba din kasi ang alam ko hindi all white yung beard ni Black Jack eh. Pero dito, ginawa nilang all white yung beard. Anyway, maganda yung face. Pero for me, hindi ganun kamukha ni Jack Black. Anyway, let's proceed pa sa ibang details niya. Yan yung armor niya. Ayan yung kanyang diamond armor. Yan, na marami nga nagko-question bakit wala na daw sa legs niya. Then yan pa itsura niyan. Okay, sa ilalim, ganyan. And para sa articulation dito ni Steve, ang head niya is narorotate ng 360. Yan, wala na siyang look up, pero may look down siya. Konti lang nagagawa. Eh, may mga konting tiltage pa na ganyan. Actually, hindi na na-extend yung neck niya. Sana pwedeng ma-extend din yung neck niya para at least mas magkaroon ng movement. Pagdating sa shoulder pads niya, mapapansin niyo doon sa loob, nakakabit mismo doon sa braso niya. So, parang may vaccination na nangyayari dito. Ball joint lang yon. So, pwede mong matanggal, pero magkakaroon siya ng butas doon. And since ball jointed yon, so may mga movement din tayo na mga ganyan-ganyan. May flexibility doon sa kanyang arms. So, naiikot siya, narorotate ng ganyan. And then, yung kanyang arms wide open. Try natin kung aalisin natin sa way. Ayan, kaya guys. Kaya naman. Medyo chubby kasi si Steve dito. So, medyo hirap din siya mag-arms wide open. Pero kaya naman guys. So, sa elbow bend niya, hanggang ganyan. Yan ang elbow bend niya. Sa elbow niya, narorotate din niya ng ganyan. Pagdating sa kamay, wala nang any articulation. Pagdating sa body niya, wala na rin siyang any articulation dyan. Pagdating sa legs niya, ito ang kanyang high kick, which is good. Pagdating sa back kick niya, medyo limited kasi yung butt flap niya nakaharang doon. And yung kanyang Van Damme split, kayang-kaya ni Jack Black yung Van Damme split na yan. And then, ang next articulation natin is dito na sa kanyang pinaka-knees. Sa tuhod niya, dito sa knees, medyo nagkakaroon ng limitation dahil tumatama na itong armor niya dun sa likod ng knees. So, medyo limited yung articulation niya pagdating sa knees. Pagdating sa paa niya, wala nang any articulation. So, naka-fix yung pagkaka-tiltage nung paa niya. So, if you're asking me kung pwede bang matanggal ang armor niya, let's try Wala kasi naka-fix hanggang dito sa likod or upper part na nung neck niya. Sayang nga I think it's another missed opportunity na sana ang ginawa na lang nila, pwede mo na lang talagang ikabit sana yung armors niya, di ba? Rather than naka-fix sa kanya. Although, naglabas naman sila ng separate figure pa ng walang armor na Steve, pero mas okay yon kaysa yung ganitong naka-fix. Anyway, para sa kanyang mga accessories, you can see here, yung kanyang diamond armor helmet. Yan ang pinaka-details niyan. And, pag ilalagay natin sa kanya, yon, saktong-sakto, perfectly fit sa kanya. Ayan, no? Ang ganda na itsura niya dito. Ayan. Sukat na sukat talaga. And then, maganda ang kapit ng helmet niya. Hindi siya loose or hindi siya wiggle-wiggle sa loob. Maganda yung fit ng helmet niya. Then next, ito naman yung kanyang diamond sword. Ang nagustuhan ko dito sa sword niya is transparent May pagka-transparent yung pinaka-plastic na ginamit, which is good. At least hindi siya solid. And bendable yung plastic niya. Hindi siya super hard tulad nitong mga helmet niya na hard plastic. Ang ganda ng details ng sword. Diba? And then yung pinakahawakan ng sword niya. Good. And then, para ilagay yung kanyang sword, kapit lang natin yan dyan sa kanya. And then, there you go! Yan na si Steve at yung kanyang diamond armor. Medyo nagkakaroon ng limitation tuloy sa kanyang mga articulation dahil may possibility na mag-pop off yung mga shoulder armors na dito. And yung sword niya, parang medyo nagiging limited yung posing na pwede mong ibigay sa kanya. Sisiksik mo lang yung pinaka-sword niya. And then remember, wala siyang any articulation dito sa pinaka-wrist niya. So, nakadepende lahat dun sa elbow yung magiging posing niya.
sa kanya. Para sa height dito ni Steve, ang height niya is around, kasama na yun sa helmet niya, 4 inches siya. And si Dennis naman is around almost 2.5 inches siya. Ang pinakahaba ni Dennis is around from snout, dulo ng tail niya, 4.5 inches naman siya. Eh maganda niyan, i-compare pa natin siya sa iba pa nating figures tulad ng ating Hammond Collection, Dr. Ellie Sattler. Sa ating core class na si Optimus Prime, Kong from Godzilla X Kong New Empire. And nandito naman si Bowser from Super Mario Bros. Movie. Last but not the least, let's compare it naman dito sa ating Minecraft Warden. So yan ang ating height comparison. If you're planning to buy this set, ang price range niya is around 2,100 up to 2,500 pesos. Depende na lang again kung saan specific market kayo makakuha ng copy nyo nito. There you have it now guys. Ito na ang ating Mattel A Minecraft Movie Armored Steve and Wolf Dennis. What do you think of this set? Is it a go for you or a no for you? Whatever thoughts, please comment it down below. But for me, ang pinaka-original talaga na gusto ko sanang kunin is si Steve lang. Yung original version lang ni Jack Black, yung walang armor. Parang mas gusto ko or mas okay sa akin yung version na yun compared dito sa may armor niya. Especially nga, nung nalaman ko na itong armor niya is hindi pwedeng matanggal or maalis sa kanya. But ang nagustuhan ko naman sa set na ito is yung expression mismo ni Dennis. Kasi may nirelease din na solo version ni Dennis na kung saan yung face naman niya doon is hindi siya galit, hindi siya angry. So parang medyo mas tame yung mukha niya. But this one, mas prefer ko yung expression naman dito ni Dennis. Overall, yung aesthetic ng ating pinaka figures dito, okay na okay, especially pagdating dun sa mga texture ng fur ni Dennis, talagang napaka-astig. And even din naman yung diamond armor dito ni Steve, okay din naman for me. But ayun nga lang, since naka-transparent na sila dito sa diamond sword niya, sana ginawa rin nila na may pagka-transparent din sana yung pinaka-armor dito. Para at least mas mag-match lang yung diamond sword niya and diamond armor niya sa overall look ni Steve. Pagdating sa playability niya, medyo nagkakaroon ng limitation dito kay Steve kasi may mga na-miss silang articulation pagdating dito sa wrist and even dito sa paa niya. So pagdating talaga sa posing, medyo may limitation din. Maganda kasi pag sword wielding yung character ninyo, is meron din talagang articulation pagdating dyan sa mga wrist. How about you guys? Let me know naman sa comments down below. Mas prefer nyo ba itong naka-armor na Steve or yung regular version lang din ni Steve? Or itong naka-angry face na ni Dennis or yung naka-tamed face ni Dennis? Let me know naman guys sa comments down below.